bakit po namatay ang ating Panginoong Hesus doon sa krus. Lahat po tayo ay sasang-ayon na siya ay mabuting tao. He was a good man. He was not only a good man, he was a very, very good man. As sabi po ng Acts chapter 10 and the verse is 38, he went out doing good. Ang ating Panginoon, sa lahat ng lugar na kanyang pinuntahan, sa buong panahon ng kanyang pagministeryo, ay hindi gumawa ng kalikuan, pawang katwiran, pawang kabutihan. Siya ay nagpagaling ng mga may sakit. Siya ay nagpakita ng mga bulag. He healed the sick. He caused the blind to see. He made the lame to walk. He fed hundreds of people who were hungry. He preached the gospel. He preached the good news of salvation. Sabi ng Book of Luke, he set the captives free. Binigyan niya ng kalayaan ang mga nasa pagkaalipin. Ang nasa pagkaalipin sa takot. Ang mga nasa pagkaalipin sa kalungkutan. Ang mga nasa pagkaalipin sa adiksyon. And so on and so forth. Ang mga nasa pagkaalipin sa iba't ibang uri ng kasalanan ng ating Panginoong Jesucristo ay makapangyarihan magpalaya sa sino man nasa anumang uri ng pagkaalipin. Ang kanyang balita ay maputing balita. Balita na nakapagpapalaya. Balita na nagliligtas. He was a good man. Indeed, he was a perfect man. He cannot be bribed. He cannot be intimidated. Even his enemies, maging ang kanyang mga kaaway, could not find fault in him. Walang makita ng anumang kamalian. Walang makita ng anumang kalikuhan sa kanya. Kaya tayo ay dinadala doon sa pagtatanong muli, why did he die? Bakit siya namatay? Bakit kailangan niyang mamatay? Ito yung katanungan na kailangan nating sagutin lahat, mga kapatid. Kung meron mang dapat mabuhay, kung meron mang hindi dapat mamatay sa krus, yun ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Si John Piper, sa kanyang aklat na may pamagat na why Jesus, 50 reasons why Jesus came and died. And nagbigay ng ganitong mga katagak. He made this statement. The most important question of the 21st century is why did Jesus Christ come and die? Ito ang pinakamahalagang tanong na itinatanong at dapat itinatanong. Bakit siya kinakailangan dumating? Bakit siya kinakailangan pumarito? At bakit siya kinakailangan mamatay? Maaaring hindi tayo sumasang-ayon na ito ang pinakamahalagang tanong na dapat sasagutin. Maaaring sa atin ang katanungan, kailan ba ako yayaman? Maaaring sa atin ang katanungan, kailan ba ako makakapag-asawa? Kailan kaya ako mapopromote? Doon umiikot ang ating pag-iisip. Kailan kaya ako makabibili ng sasakyan? Kailan kaya ako magkakaroon ng anak? So on and so forth, napakaraming katanungan, napakaraming mahalagang katanungan ang tumatakbo sa ating pag-iisip. Pero mga kapatid, tayo ay kinakailangan sumang-ayon sa liwanag ng pagtuturo ng banal na kasulatan. Ito ang pinakamahalagang tanong na dapat natin sasagutin. Ito yung tanong na mayroong relevance, lalong-lalo na kapag tinitignan mo na ng mata sa mata ang kamatayan. Lalong-lalo na kung malinaw sa iyo na hindi mo na ito maaaring tatakasan. Last night, we were at Brother Rowan Sisters week. Muli, pinapaalala habang tinitignan ko yung casket, habang tinitignan ko si Nanay Natividad na nandoon walang buhay. Pinapaalala nito sa akin at dapat pinapaalala sa ating lahat na isang araw, titignan mo ang kamatayan at hindi mo ito matatakasan. Kailangan mo siyang haharapin. Kailangan kang pailalim sa kapangyarihan ng kamatayan. Doon nagkakaroon lalo ng relevance. Hindi na mahalaga ang tanong, kailan ba ako yayaman? Hindi na mahalaga ang tanong, kailan ba ako magkakaanak? Hindi na mahalaga ang tanong, kailan ba ako magpapromote? Sa mga pagkakataon na yon, isa lang ang mahalagang
walang sagot. Bakit siya dumating dito? Bakit siya naparito dito? Bakit siya namatay? Hindi mahirap hanapin ang kasagutan. Ang ating passage na ibinigay ngayon, mga kapatid, ay punong-puno ng mga katotohanan tungkol dito. Marami ang nagsasabi ng mga nag-aaral ng passage na ito. Ito ang ebanghelyo sa kanyang kabuuan sa lumang tipan. In fact, somebody said, Isaiah chapter 53 and the verse 6 is the John 3:16 of the Old Testament. At ako ay sumasang-ayon. Kung hindi mo maintindihan, kung hindi mo maipaliwanag, kung hindi mo maunawaan bakit ang ating Panginoong Jesucristo ay nabarito at bakit kinakailangan siyang mamatay. Siya na walang kasalanan, siya na perfect, siya na perfecto, bakit siya kinakailangan mamatay? Hindi mo maintindihan kung sino ang Diyos, hindi mo maintindihan kung ano ang pag-ibig ng Diyos, kung ano ang awa ng Diyos. Hindi mo maintindihan ang lahat, ang maraming mga bagay tungkol sa Diyos hanggat hindi mo masagot yung mahalagang katanungan na iyan. Chapter 4, for example, maliwanag po, tunay. Ito ay hitik ng mga katotohanan. Tunay na kanyang dinala ang sa aking Biblia. Lahat ito ay may bilog upang ipapaalala ko sa aking sarili ang sagot sa tanong, bakit kinakailangan niyang maparito? Bakit kinakailangan niyang mamatay? Tunay na kanyang dinala ang mga karamdaman. Dinala ang ating mga kapanglawan. Gayon may ating pinalagay siya na hinampas, sinaktan ng Diyos at dinalamhati. Ngunit siya'y nasabatan dahil sa ating mga pagsalansan. Siya'y nabugbog dahil sa ating mga kasamaan. Ang parusa ng tungkol sa ating kapayapaan ay nasa Kanya. Sa pamamagitan ng Kanyang mga latay ay nagsigaling tayong lahat na may nagaya ng mga tupa ay naligaw. Tayo ay tumungo bawat isa sa kanyang sariling daan. Ipinasal sa kanya ng Panginoon ang kasamaan nating lahat. It's everywhere. In this, only in these 3 verses, you could already see, you could already answer the question, why did he have to die? What Jesus Christ did, he did for us. What he suffered, what he endured, he suffered and endured for us. The pain and the brutality. The brutality. Pagkatapos sa kanya ng mga sundalong Romano, hindi na makilala ang kanyang mukha. Siya'y binugbog, siya'y sinaktan, siya'y hiniya, siya'y pinahirapan. What he suffered, what he endured, he suffered and he endured for you and for me. And the pain and the brutality and the indignity, he was stripped naked. The indignity of the cross, it was all for us. Ano man ang dinadaanan mo ngayon, ano man ang kabigatan, ano man ang problema mo ngayon, muli mong dalhin ang iyong sarili sa mga mahalagang pagbubulay-bulay na ito. Lahat ang dinaanan ng ating Panginoon, dinaanan niya para sa atin. Maaaring sa ating perspective, maaaring sa ating pananaw, ang ating Panginoon sa Kristo ay ipinagkanulo. He was betrayed. He was beaten. He was mocked. He was humiliated. He was crowned with thorns. He was falsely accused. He was beaten until his skin was shredded. Siya pinagsusuntok. Linear actions are in the Bible. You see. Siya pinagsusuntok. He was forced to carry his own cross. And then he was publicly
crucified. Maaaring sasabihin natin na sa mga panahon na yon, nagtagumpay ang kapangyarihan ng kadilim at ng kasamaan laban sa kaliwanagan. Ngunit ang ating banal na kasulatan ay may malinaw na pagtuturo na hindi yaon ang katapusan ng kwento para sa ating Panginoong Jesucristo. Yes, those who did this cruel act against Him were morally culpable. They were responsible. They were accountable. Yan ang sabi ng Acts chapter 2 and the verse 23. Gayon pa man, hindi yon ang dulo. Oo, siya pinahirapan. Oo, siya binugbog. Oo, siya sinaktan. Ngunit hindi doon nagtatapos, mga kapatid. It was J.C. Ryle who said, he did not die because he could not help it. He did not suffer because he could not escape. All the soldiers of Pilate's army could not have taken him if he had not been willing to be taken. They could not have hurt a hair of his head if he had not given them permission. Yes, he was murdered, but beyond that, he laid his life down. Oo, mga kapatid, oo, pinatay siya, oo, totoo yun. At responsable, yaong gumawa ng napakarahas na kamatayan, walang katarungan na kamatayan laban sa kanya. Pero, kapag tanaw natin sa liwanag ng banal na kasulatan, hindi siya biktima ng isang sirkumstansya. Siya sa kanyang layunin, sa kanyang matuwid, sa kanyang noble na layunin, ay nagbigay ng kanyang sarili for a purpose, for a particular goal. Sabi ng John chapter 8, chapter 10, and the verses 18. Go with me for a while to John chapter 10 and the verses 18. No man. Well, let me begin with verse 17. Therefore, that my Father loved me, because I lay down my life, that I might take it again. Oh, napakahalagang katotohanan yan. He laid down his life. And who would take it again? Who would bring it back? He himself, siya mismo. Totoo, binuhay siya ng Diyos sa ibang mga bahagi ng banal na kasulatan. Ngunit kung naniniwala tayo at naniniwala tayo na siya ang Diyos, siya ang Ama ng walang hanggan, the everlasting Father, the Father of eternity, siya ang Ama ng walang hanggan. Sa ating Panginoong Jesucristo, walang kamatayan. Again, before the mountains were brought forth, or ever thou hast formed the earth, even from everlasting to everlasting, thou art God. Ang ating Panginoon bilang Diyos ay walang kamatayan. At siya lamang bilang Diyos na nagkatawang tao ang mayroong karapatan at kakayahang magsabi, ibinigay ko ng pusa ang aking buhay. Babawiin kong muli. Ang namatay sa akin ay ang aking katawan. Oo. Ngunit ako bilang Diyos ay walang kamatayan. Oo. Ang ating sinasamba, ang ating sinasampalataya na tagapagligtas ay hindi kananiwang tao, sapagkat cursed is the man who trusted in man, whose heart departs from the Lord. Sumpahin ang tao na tumitiwala sa tao. Ang ating Panginoon Jesucristo ay hindi tao. Siya Diyos na nagkatawang tao. Kaya meron siyang kakayahan na ang kanyang inilatag ng pusa, hindi kinuha ng pwersahan sa kanya. Inilatag ng pusa
ay maaari niyang buhayin muli, maaari niyang bawiin muli. Oh, what a glorious truth. Mga kapatid, it is one thing to say that I would want to bring life to someone who is already dead. It is a totally different thing to be able to do it. Amen? Pwedeng sasabihin ko na gusto ko sana mabubuhay si ganito. Gusto ko sana, gusto ko na sana mabuhay muli ang aking kapatid. Meron akong gusto kapatid na namatay. Pag-cancer. Pero kahit paano gagawin kong sasabihin na gusto ko siyang mabuhay, wala akong kapangyarihan na bibigyan siya ng buhay. Ang ating Panginoon sa Kristo ay hindi kayo. Sino may, verse 18 of John chapter 10, sino may hindi nag-aalis sa akin nito, kundi kusa kong ibinibigay, may kapangyarihan akong magbigay nito at may kapangyarihan akong kumuhang muli. Amen? Oh, nagsasalita siya na mayroong otoridad. May kapangyarihan ako na ibigay ito. Ibig sabihin, kung hindi niya ninais na mamatay, hindi siya mamamatay. May kapangyarihan ako na ibigay ito. May kapangyarihan ako na babawiin itong muli. John chapter 2 and the verse is 19. Sumagot si Jesus at sa kanila'y sinabi, igiba ninyo ang templong ito, aking itatayo sa 3 araw. Sinabi nga ng mga Hudyo, 46 na taon ang pagtatayo ng templong ito at itatayo sa 3 araw. Datwat sinasalita niya ang tungkol sa templo ng kanyang katawan na magbangon na maguli siya o na magbangon na nga muli siya sa mga patay na alala ng kanyang mga alagad na sinalita niya ito at nagsisampalataya sila sa kasulatan at sa salitang sinabi ni Jesus. Sobrang sumampalataya sila na lahat sila, ang mga alagad, maliban kay Juan, ang minamahal, ay namatay sa isang martir na pamamaraan. Bakit sila nagkaroon ng tapang na harapin ang kamatayan? Bakit sila nagkaroon ng tapang na mapugutan ng ulo? Bakit sila nagkaroon ng tapang na ipako ng pabaliktad? Bakit sila nagkaroon ng tapang na harapin ang kamatayan mula sa mga bunganga ng mga nagugutom na leon? Saan nanggaling ang gayon kakapanan? Ang kanilang pananampalataya, ang kanilang nasaksihan. Siya ay wala sa libingan. Siya ay nabuhay na mamuli. At kanilang naalala ang kanyang mga salita sapagkat ako'y nabubuhay. Kayo rin ay mabubuhay. Oh, what an encouragement. I'm telling you, what an encouragement. What peace does this truth give to us? It gives tranquility. It gives serenity in our hearts. Ang dami-daming pwedeng dahilan para ka mangamba, para ka matakot. Ngunit pinapayapa ka ng katotohanan ang ating Panginoon, ang ating manlolobos ay mapagtagumpay. Anong totoong mensahe ng kanyang kamatayan? Anong mensahe ng Isaiah chapter 53? Jesus died on purpose. Jesus did not die by accident. Jesus died. He died so that sinners like you and like me could be saved. Do you understand that, mga kapatid? Hindi mo kinakailangan manatili sa pag-aalinlangan. Hindi mo kinakailangan manatili
sa pagkalito. Sa araw na ito, sa umagang ito, na ginugunita natin ang muli niyang pagkabuhay, maaari mong maranasan ang kanyang kaligtasan. Maging sino ka man, ikaw ay inaanyayahan, may bukas na paanyaya ang ating Panginoon. Come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Come, kapatid. Lumapit ka sa Kanya. Hindi mo kinakailangan ihanda ang ganito at ihanda ang gayon. Hindi mo kinakailangan ayusin ang gayon at ayusin ang gayon. Dahil hindi mo kaya. Come to Him. He is able to deliver thee. We used to sing a song. He is able to deliver thee. He is able to deliver thee. Though your sin oppress, come to Him and rest. Our God is able to deliver thee. Oh my. Tagal-tagal mo na gustong baguhin ang iyong sarili, pero hindi mo magawang baguhin ang iyong sarili. Ang ating Panginoon ay may kakayaang bigyan ka ng bagong buhay. If any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things become new. You could start anew. Maaari kang magsimula ng bago. Maaaring sobrang ang pangit-pangit ng nakaraan mo. Sobrang ang dumi-dumi. Sobrang ang baho-baho. Sobrang ikinahihiya mo kung saan ka nanggaling. Kapatid, may mabuting balita. Pwede kang magsimula ng bago sa ating Panginoon Yesu Kristo. Ang ating mga kasalanan, nilagay niya sa kanyang likuran upang hindi na muling alalahanin pa. Lumapit ka sa kanya ngayon. Maglaga ka ng tiwala sa kanyang katubusan. Mamahala ka sa kanyang pagliligtas. This is the real message, brethren, of the gospel. Tayo ang tayo sa Isaiah chapter 53. Kasama ka talaga doon. Bayaan yung basahin ko ulit ang Isaiah chapter 53. But this time, I want you to imagine, because that's the truth, that you are part of the we and the us of these verses. Surely He hath borne our griefs. Are you breathing this morning? Well, He hath borne our griefs and carried our sorrows. Yet we did esteem Him stricken, smitten of God, and afflicted. He was wounded for our transgressions. He was bruised for our iniquities. That the chastisement of our peace was upon Him, and with His stripes we are healed. That's the hope that we have in the Lord Jesus Christ. Yan yung pag-asa na meron tayo sa ating Panginoong Yesu Kristo. He took our pain. That's what verse 4 emphasizes. He took our pain. The prophet Isaiah did not begin with our sin and our guilt. That came later. Pero mas ginawa niya mo ng personal. Are you in pain? Ngayon, kapatid, hindi lang ito theoretical. Yung katotohanan, ito kapatid, inaabot ka nito kung saan ka ngayon nandoon. Are you in pain? Are you grieving? Are you hurt? Inaabot ka ng Panginoon sa kalagayan mo ngayon. Kung ikaw ay sira, kung ikaw ay durog, kung ikaw ay wasak. I don't know how you describe your particular situation this morning.
Pero sinasabi ng banal na kasulatan, He took our pain. Another song that we used to sing, what a friend we have in Jesus. All our sins and griefs to bear. Oh, mga kapatid. Surely He had borne our griefs. Yung salitang borne na yun ay galing sa Gregong salita ng ibig sabihin ay carry away a heavy burden. Dinala niya, kapatid. Dinala niya palayo. Hindi mo kinakailangang buhatin ang bigat na meron ka ngayon kung merong isang Panginoon. Bring them all. Bring them all to Jesus. Shattered dreams, wounded hearts, and what? Broken souls. Bring them all to Jesus. What a hope we have in the Lord Jesus Christ. Meron bang pagkakahati-hati sa inyong tahanan? Meron bang banta ng kamatayan? Meron bang pain na dala yung iyong nakaraan? Lahat ng iyong mga kapatid, bahagi iyon ang dinala ng ating Panginoon doon sa krus. Tomorrow, I will be undergoing more tests. Dahil sa ilang mga hindi masyadong encouraging na mga nakikita sa aking kalusugan. Ano yung pag-asa na meron ako? That kidney failure or kidney problem shall not have the last say in my life. No. Mga kapatid, all death, where is thy sting? O kamatayan. Basahin natin sa Biblia. Isaiah, 1 Corinthians chapter 15. Verse 55, saan naroon o kamatayan ang iyong pagtatagumpay? Saan naroon o kamatayan ang iyong tibo? Ang tibo ng kamatayan ay ang kasalanan, at ang kapangyarihan ng kasalanan ay ang kautusan. Dapat salamat sa Diyos. Ito ang huling mga salita na lahat ng mga mananampalataya. Nagkaroon ka ng family problem, salamat sa Diyos. Ito ang dulo. Hindi ang family problem ang dulo. Ito ang dulo. Ngunit, daratwat, salamat sa Diyos na nagbibigay sa atin ng pagkatagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Heso Kristo. And my favorite verse. Since I was a young people, since I was one of the young people, therefore, my beloved brethren, be ye steadfast, unmovable, unshakable, always abounding. Maaaring hindi ako laging nananagana sa kalusugan, maaaring hindi nananagana sa kayamanan, maaaring hindi nananagana sa kaibigan, at marami pang iba na pinagpapahalagahan ng salibutan. We must always abound in the word of the Lord. Only one life will soon be past. Only what's done for us will last. And finally, yung kaluluhan mga kapatid. Pagharap natin sa ating Panginoon, hindi nabibilangin kung ilan ang diplomang na-acquire sa buong panahon ng iyong existence. Although they are important, they have an important place. Pero hindi sila everything. Sa
buhay natin, hindi bibilangin kung gaano karami ang iyong bank accounts. Sa kadalo-dalo mga kapatid, haharap tayo sa ating Panginoong Diyos. Ito ang magiging bataya. I don't think ako dito para makahulog ng ganun. Ayaw natin ang pagtutuwi. Pero yun ang kailangan natin mga kapatid. No wonder. Jesus Christ will always say, He that hath an ear, let him hear. Hindi niya ubusin yung oras niya sa mga taingang ayaw makinig. In fact, He would often speak in parables to those who were not willing to believe. So that hearing they might not hear, and seeing they may not see. Yeah? Sino ang kanyang gustong kausap? Those who have the ears to hear. Sabi nga ni kapatid na Mario, yung mga baboy na kaliwa natin mabibili sa palengke, mabilis yan na pinalaki. Napakaraming kung ano-anong gamot ang inilagay dyan. Maraming booster. At kung ano-ano, napakaraming iba't ibang karamdaman ang pwede natin makuha mula dyan. Dinagdagang pa ang kapatid na Joel na maging yung tilapia. Wala rin daw pagkakaiba doon sa mga binibili natin, mga karne. May nagsabi pa na maging yung mga gulay. But do we care? No, we don't care. Kakain pa rin tayo ng karne. Kahit alam natin na ito ay masama sa atin, hindi natin tinatanong kung ano ang nasa loob ng isang skilless. Hindi mahalaga sa atin kung anong karne meron doon. Ang mahalaga, masarap yun. Ang marami sa atin hindi naman nagpunta rito para mabago ang buhay. Ang marami sa atin hindi naman nagpunta rito para magkaroon ng bagong panahon. Gagawin mo pa rin ang nakatigasan mong gawin kung ano masaya sa iyong gawin, kung ano maganda sa iyong gawin. Pero mga kapatid, I wish itong mensahe ito magkaroon ng pagbabago sa buhay natin. That is my prayer. Therefore, my beloved brethren, be steadfast and unmovable, always abounding in the work of the Lord, for as much as ye know, I will always ask, do you? Do you? As much as we know that your labor, our labor, is not in vain. What kind of labor? In the Lord. Only in the Lord. Death shall not have the last say. Broken marriages shall not have the last say. Prodigal child, prodigal son, daughter, shall not have the last say. We always have hope and faithful husband and faithful wife shall not have the last say. We have hope in the Lord Jesus Christ. Ang ating Panginoon ang may iusan na pagdating sa puso ng buhay natin. Tayo'y magtatapos ng may pagtatagumpay dahil sa ating Panginoon Yesu Cristo. Hindi ka na-apuri, hindi ka na-palakpakan, hindi ka na-appreciate, so on and so forth. Those who went to our Christian school, you all, especially the high schoolers, you were forced to memorize. And you were forced to recite Brother Ira. Amen? Brother Ira. It was a stylish congregation. That's what they say. Is Isaiah here? Oh, he's not here. Maganda yung accent na Isaiah. Tayo, pinunya ko yung accent natin. Amen? At walang masama doon. By the way, walang masama sa Filipino English. Kahit na Filipino yan. Kahit yung fork chop. At
Because if you would ask, the Englishmen, sasabihin nila, mali yung English ng mga Amerikano. Amen? Huwag tayong magpilit na magtunog Amerikano. Meron tayong tunog Pilipino. Amen? Pwede kang usapan mo. Sa pagpapatuloy, napakasarap isipin na sa kaduluduluhan mga kapatid, ang kamatayan ay hindi forever. Sa kaduluduluhan, ang kabiguan ay hindi forever. Dulo ng ating mga buhay is this: in His presence, there is fullness of joy. At His right hand, there are pleasures forevermore. He did not only take our pain, He took our punishment. Ano sabi ko ng verse 5? Isaiah chapter 53 and the verse is 5. Ngunit siya'y nasugatan dahil sa ating mga pagsalansan. Siya'y nabugbog dahil sa ating mga kasamaan ng parusa na tungkol sa ating kapayapaan ay nasa Kanya, sa pamagitan ng Kanya mga latay ay nagsigaling tayo. Siya po ay dinakip sa kalagitnaan ng gabi. Siya po ay sinampal. Siya po ay pinagtutulak. Siya po ay nilain. Sinampal ulit. Nilain ulit. Siya po ay pinutungan ng koronang tinik. Sobrang haba ng tinik na hanggang doon sa kanyang skull. Ito po ay tumusok. At isa sa palagi, hindi hindi ako maiiyak. Every time, I will imagine na pagkatapos na ilalagay sa kanya ay koronang tinik, ito ay pinapalo ng kampo. Upang lalo dumakong sa kanya ang mga koronang tinik. Siya po ay pinaghahampas ng pamalo na mayroong sima sa gulo, ng buto ng hayop, ng bakal. Somebody said, one of my professors said, parang kami nung parang konti ng kanyang likod at tapos ang mga pagpalo sa kanya. Ang kanyang balbas ay pinagpuno. Dahil sa pag-aahit natin, ingat na ingat tayo, di ba? Ngunit ang kanyang mga balbas ay pinagpuno. Again, pinagsusuntok. Wala sa kalingkingan yung lahat ng napanood mo ng Biyernes Santo sa dinaanan ng ating Panginoon. Hindi lamang yung pisikal, mga kapatid, kundi yung bigat ng parusa ng kasalanan ay dinala niya, natapos niya doon sa pagtapo, doon sa krus. Imagine po niyo yung emotional torture, yung spiritual torture. May mga panahon that we would say na parang gusto natin mag-break down. May mga panahon that we would say that we are in depression. Mga kapatid, pagsama-samahin mo ang lahat ng depression na lahat ng tao na nabuhay sa mundo, na nabuhay sa buong kasaysayan. Pagsama-samahin mo yung lahat ng sakit, yung hirap. Lahat ng ito, mga kapatid, dinala ng ating Panginoon Jesus Christ. Only a God who became a man would bear such unbearable punishment for all our sins. Every time mag-iisip ka ng masama, every time nagagawa ka ng masama, lahat na ito, mga kapatid, ay may katapat na hirap na kinailangan dalhin ng ating Panginoon Jesus Cristo. I'm telling you, mga kapatid, no wonder, we would call it an scandalous grace. You see,
1 Corinthians 1:23. To the Jews, the message of the cross is a stumbling block. Skandalo in the Greek. Skandaloso. Skandaloso. Bakit? Bakit kinakailangan siya na banal? Bakit kinakailangan na siya na walang hanggan, na walang kapintasan, ay mamamatay sa mga masama na kagaya natin? Itatanong natin, was Jesus Christ a failure? Last Sunday evening, I was talking precisely about that. Nung pinanganak siya, hiram lang. Yung sabsaban na nga, hiram pa. Kung saan siya isinila. Nung siya ay nangangaral, humiram lang siya ng bangka kung saan siya maaaring tumayo, palayo sa mga, sa karamihan upang mangaral. Nung siya ay pumasok sa Jerusalem, hiram din yung donkey na kanyang sinakyan. Hanggang siya ay mamatay at malibing, hiram din yung kanyang libingan. Was he a failure? Sa ba siyang malaking kabiguan? O sa ating salita sa panahon ito, was he a loser? Sa unang tanaw, parang gayon, hindi ba? Walang pumansin sa kanya, walang nagpahalaga sa kanya. Pero gusto kong mapansin niyo, by His stripes, we are healed. Hindi siya isang talunang manunupos. Sapagkat sa pamamagitan ng kanyang mga lakad, oo, sa pamamagitan ng kanyang buhay, nagkaroon tayo ng katalingan. Alam mo yan. Alam ko yan. Ilang tahanan na buo nang makilala nila ang Panginoon. Ilang landas ang naging tuwid nang makakilala ang isang tao sa Panginoon. Ang mga ligaw, mga nangaligaw, ay nakatagpo ng tuwid na daan nang makakilala sa Panginoon. Oo, mga kapatid, tunay sa pamamagitan ng kanyang mga latay, tayo ay nagsigaling, nagkaroon ng direksyon ng ating buhay. Sino niya mga kapatid, sabi ko nga, kung ang dulo, halimbawa, kung ang huling halakhak ay sa pagkasira ng bato, ang lungkot naman ang katapusan ko, di ko naalis. Ang lungkot ng katapusan ninyo, pareho tayo ng kalagayan. Pero hindi kayo sa ating Panginoon. Amen? Meron tayong pag-asa. At paalala rin to sa mga nakalilimot na ang iyong kalusugan ay hindi walang hanggan. Na ang iyong buhay ay hindi walang hanggan. Hindi ka palaging may pera. Hindi ka palaging may mga kaibigan na kapaikot sa iyo, na taga-chuchu at taga-sabi, ang ganda mo, ang galing mo, ang husay mo. Yun ang gusto natin mga kaibigan, di ba? Ayaw natin ng mga tao na magsasabi ng totoo sa atin. Pero hindi yan walang hanggan. Ang walang hanggan ay siya. Ang walang hanggan ay ang maging Panginoon natin siya at tagapagligtas natin siya. He took our pain. He took our punishment. Yung due, yung marapat sa atin, siya ang nagdala. And finally, He took our place. Ano po ang sabi? Pansinin niyo again sa verse 6. Tayong lahat, na gaya ng mga tupa ay naligaw, walang pinili, matanda ka man, bata ka man, babae ka man, lalaki ka man, may aral ka man, walang aral, mayaman, mahirap, sino ka man. Pasok tayong lahat doon sa kategorya, tayong lahat na gaya ng mga tupa ay naligaw. Kadala sa akin ang kalungkutan. Dito nagdaan yung Biyernes.
Nakaramdam ako ng kaluputan. Bakit? Hindi matatawaran yung sincerity. Ang hirap-hirap kong tatawaran sapagkat alam mo na seryoso ang marami sa kanila sa ginagawa at ginawa nila. So, alam mo rin, knowing the Holy Scripture. Ang lahat ng ito ay walang kabuluhan. Lahat tayo ay naligaw mga kapatid. Hindi mahalaga kung ilan ang karosa meron ka. Hindi mahalaga kung ilan o gaano katagal na ikaw ay nagsisindi ng kandila kasama ka doon sa posisyon mo, mga kapatid. All our righteousnesses are nothing but filthy rags in His sight. Ang kabuluhan, lahat ng ating mga katwira sa Kanyang harapan. Lahat tayo ay nangaligaw, tayo ay tumungo bawat isa sa kanyang sariling daan. At ang iba sa atin, nandun pa rin sa kanyang kalagayan hanggang ngayon. Hindi ang Diyos at ang kalooban ng Diyos ang nasusunod sa buhay mo. Oo, lamang ka ng simbahan. Oo, ginagawa mo ang ginagawa ng karaniwang nagpapakilala Kristiyano. Pero sa loob mo, alam mo rin na hindi ang Panginoon mo, kundi ang sarili mo, ang Panginoon mo. Tumungo bawat isa sa kanyang sarili. Dahil ipinasang sa kanya ng Panginoon ang kasamaan natin lahat. Pagpili mo ng sariling daan, kasama yun sa pinasay niya sa cross. Yung attitude of, I will do it my way, that's part of what Christ bore on the cross. Our selfishness, our self-centeredness, our lust, our greediness, our tendency to commit murder, character assassination to begin with, so on and so forth. Lahat ng yan, dinala ng ating Panginoon doon sa krus. Imbis na tayo, yung parusang ukol sa atin, ang ating Panginoon hindi dapat kawaan. Habang aking inilalarawan yung lahat ng dinaanan niya, hindi siya humihingi ng awa mula sa atin. Tawag ng Panginoong Diyos ang ating atensyon sa katotohanan. Naawa ako sa iyo. Kaya ko dinaanan ang lahat ng dinaanan ko. Lahat ng ito dahil sa iyo. Ang lahat ng ito para sa iyo. Kung nalalaman mo, kapatid, na ikaw ay makasalanan, maaari kang maligtas sa umagang ito. Who hath believed our report? Sino ang sumampalataya sa aming balita? Ang tanong na yan na nanatiling tanong hanggang ngayon. Sino ang sumampalataya sa balitang ito? Na ngayon, ako'y naniniwala na may buong kapayakan at linaw na ipinaunawa sa iyo. Verse 7, siya'y napigati, gayon naman, nang siya'y dinalamhati, hindi nagbuka ng kanyang bibig, gaya ng kordero na dinadala sa patayan, gaya ng tupang nasa harap ng manggugupit, sa kanya ay pipi, gayon may hindi niya pinuka ang kanyang bibig. Nagharap ng maraming mga bulaang nagpapagtoon laban sa kanya, hindi niya pinuka ang kanyang bibig. Ginawa ang lahat ng hindi makatarungang gawa sa kanya, hindi niya pinuka ang kanyang bibig. Kapatid,
tayo sa ating kalikasan ay hindi gayon. We would be happier if we are able to retaliate. Hindi ba? Makakurot lang. Makadila lang. Amen? Kahit nga yung mga waiter, kaya magbait kayo eh. Because I was once, a service crew. At ingat tayo. Bakit? Gano'n lang duraan na nagsisilbi sa atin. Yung inumin na in-order natin, kay yabang-yabang, paano iinumin? Hindi tayo makaganti, di ba? Likas sa atin ang gustong gumanti. Likas sa atin ang gustong sumagot. Likas sa atin ang gustong ipagtanggol ang ating mga sarili. Mga kapatid, ang ating Panginoon na hindi. Ngayon, you know what? Merong pag-asa ng pinagong buhay, pag-uugali at pag-iisip sa ating Panginoon Jesucristo. Maaari tayong maging gayon. Hindi lang pag-asa ng kaligtasan, kundi pag-asa ng bagong buhay sa Kanya. Ang mga dating bagay nagsilipas na, narito, ang bago. Sawa ka na ba sa iyong sarili? Pagod ka na ba? Na ikaw ang nagpapatakbo ng iyong buhay? Ang paanyaya ay bukas para sa iyo. Ang paanyaya ay may patayan. Nagtagumpay siya at tayo maaaring magtagumpay dahil sa Kanya. Hinahamon kita, kapatid, huwag mong palagpasin ang araw na ito. Kung hindi malinaw sa iyo ang balita ng kaligtasan at ang pag-asa ng katubusan, maaaring maging malinaw yan sa iyo. Ngayon, lumapit ka sa Panginoon. Magtanong ka sa mga kapatid. Nariyan ang ating mga preachers who would be more than willing to help you, to guide you sa usapin ng kaligtasan. Ngayon ang araw ng kaligtasan. Ngayon ang panahong ukol. Walang kabuluhan. Ang lahat ng pagdiriwang tungkol sa kanyang muling pagkabuhay kung hindi ito naging totoo sa iyo. Ikaw ba'y ligtas na? Nalalaman mo ba na lahat ng iyong kasalanan ay tinubos na? Alam mo ba na tayo may pag-asa sa ating Panginoon sa Kristo sa buhay